Kailangan na ni Kai Sotto na isipin na wala ng bukas. Dapat ang mentality ay sa pilitang laban na. Away na ito. Hindi lang ito basketball. Ito ay totoong laban para sa bayan. Dapat ay mag-assert na si Kai Sotto ng kanyang might. At magkaroon ng deliberate effort na kukunin ang lahat ng mga rebounds. This is the right time na ipapakita na ni Kai ang kanyang kakayahan sa depensa at sa opensa. Be aggressive at huwag magpahuli sa possessionan and don't wait the ball to fall on your lap. Wala na kasing excuse ngayon dahil pinagbibigyan na ang ating manok ng napakahabang playing time. He is playing almost 30 minutes per game in the first 2 games ng Alphas. Kaya huwag sanang sayangin ni Kai ang tiwala at ang playing time na binibigay sa kanya. Kailangan talagang mag-level up ng husto ang kanyang work rate dahil napansin ng lahat na kulang pa ang kanyang activity at palaging kulang sa touches. And the best solution dito ay wala sa mga kamay ng kanyang mga kakampi at ng kanyang coaches, kundi nasa ating manok ang solusyon para magkaroon siya ng maraming touches. Dapat ay magkaroon ng conscious effort si Kai na kukunin ang mga rebounds, especially ang mga offensive rebounds. Dahil napakalaking opportunity ito para makapuntos ng mga easy baskets. Sa tingin natin ay mas importante na ma-dominate ni Kai ang rebounding at pangalawa na lang ang depensa. Dahil kapag makontrol ni Kai ang rebounding, ay malaking tulong na ito para makapagbigay ng malaking chances of winning. Kai should at least average 10 rebounds per game. Sa kanyang height at ngayong mas lumalakas na ang kanyang katawan, ay ang rebounding ang dapat nating unang makikita na mag-improve. Pero mukhang kulang pa rin. In the last 2 games, ay nakakuha lamang ng 11 rebounds si Kai. Napakababa yan sa kanyang almost 30 minutes playing time. I just hope na hindi ito nagugat sa problema sa kanyang stamina na para bang he is just pacing himself upang hindi masyado siyang mapagod in 30 minutes playing time. Let's understand this is the first time na nagkaroon ng ganitong kahabang playing time si Kai in a back-to-back games. So in other words, ay consistency pa rin sa aggressiveness ang kulang ni Kai, which I hope masolusyonan pa ito in the coming games. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang NBA naman, ang pinakahinihintay. Naglalaro na sina LeBron James at Bronny James, ang unang father and son duo sa NBA. Matapos nakasubok sa preseason opener, sumali itong si Bronny James kay LeBron James sa unang pagkakataon sa isang laro. Ginawa ni LeBron James at ng kanyang anak na si Bronny ang kasaysayan sa NBA nang naglaro sila ng magkasama sa unang pagkakataon sa preseason game ng Los Angeles Lakers laban ng Phoenix Suns. Sila ang unang ama at anak na naglaro sa anumang laro sa NBA ng sabay, lalo na sa parehong kupunan. Ang kahangahangang sandali para sa pamilya James ay naganap sa kaarawan pa ni Bronny na siya ring ika-20 years old niya. Pumasok itong si Bronny James sa laro na nagtapos sa 118-114
bilang kapalit upang simulan ang second quarter at sumama sa kanyang ama sa court matapos ang timeout. Hindi naging maayos agad ang mga bagay sa pamilya James. Nakagawa itong si Bronny ng 2 turnovers at si LeBron James ay nakagawa ng isa pa sa kanilang unang 2 minuto na magkasama. Di nagtagal, matapos nakashoot ng 3-pointer itong si LeBron, ipinasa niya ang bola kay Bronny at nag-set ng screen para sa isang 3-point attempt ng kanyang anak, ngunit hindi pumasok ang tira ni Bronny. Pinalitan si Bronny James makalipas ang 4 minutes, 9 seconds sa ikalawang quarter, and after 25 seconds, pinalitan din si LeBron sa susunod na dead ball. Si LeBron ay nagtala ng 19 points, 5 rebounds, and 4 assists sa loob ng 16 minutes sa first half, habang pinanood ang second half ng laro mula sa bench kasama si Anthony Davis. Nagsisimula na si LeBron James ng kanyang record-tying na ika-22 season sa NBA, habang si LeBron James Jr., na kilala sa lahat bilang Bronny, ay ang pangalawang round draft pick ng Lakers ngayong summer. Matapos nakabawi mula sa cardiac arrest, isang season lamang ang nilaro ni Bronny sa Southern California bago pumasok sa draft at sumali sa Los Angeles Lakers. Sinabi ng coach ng Lakers na si J.J. Redick, bago ang laro na sina LeBron at Bronny ay maglalaro lamang ng sabay in the flow of the game. I'm excited about it. I'm very honored that I get to be part of history. Dagdag pa ni Coach Redick. Bronny James played about 9 minutes in the second half but didn't take another shot in the Lakers' 118-114 loss to the Phoenix Suns. Ang 6'2" na si Bronny ay expected to spend much of the upcoming season working on his game sa South Bay Lakers ng G League. Gayunpaman, tiyak na magkakaroon siya ng pagkakataon na maglaro kasama ang kanyang ama sa isang tunay na laro sa simula ng regular season. Sinabi ni Coach Redick na napag-usapan na ng Los Angeles Lakers ang mga logistics ng susunod na makasaysayang sandali, pero wala pa siyang naisip na tiyak na petsa kung kailan ito mangyayari. Bagaman sa LeBron James ay magdiriwang ng kanyang ika-40 na karawan sa katapusan ng December, ang pinakamataas na scorers sa kasaysayan ng NBA ay hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagbagal dulot ng kanyang edad. Matagal na niyang pinapangarap na makapaglaro sa NBA kasama ang isa sa kanyang mga anak, at naging realidad ito nang ang Los Angeles Lakers ay kinuha itong si Bronny James sa 55th pick sa draft.